everyone! For today's video, isi-share ko naman po kung paano tayo makaipon ng pera. How to save money po yung topic natin today. Or paano natin mai-challenge yung ating sarili para makaipon po tayo ng pera. First, magbibigay po muna ako ng mga tips kung paano tayo makakaipon ng pera or how to save money. First steps natin is ilista ang lahat ng mga gastusin. So, maliit man o malaki yung ginastos mo, kailangan mo siya ilista para nang sa ganun alam mo kung saan pumupunta yung pera mo. Pangalawa, magbukas ng savings account, exclusive lang po sa savings. So, kailangan natin mag-open ng bank account, exclusive lang po sa ating savings. Nang sa ganun, yung sinisave natin monthly or weekly, so doon natin siya ilalagay. Pangatlo, mag-try ng isang saving money challenge. So, pwede natin subukan yung ating sarili na i-challenge para makaipon po tayo ng pera. Kumbaga, i-challenge natin yung ating self na mag-ipon. So, yung kumbaga tinatawag natin ipon challenge sa ating sarili. Pang-apat, magbawas ng utang. So, alam naman natin na yung utang talaga hindi natin maiwasan. So, ang dapat natin gawin is kailangan lang natin i-minimize yung ating utang. Huwag nating damihan. Kasi kapag damihan natin, yung monthly income natin or weekly income natin is mauubos lang. Wala tayong maiwan sa ating savings. So, mapupunta yan sa ating mga bills, utang, and then wala na talagang maiwan sa ating savings. Pang-lima, save money sa mga discounts at promos. So, halimbawa kapag may bibilhin tayo, basic needs man yan or hindi basic needs, so kailangan din natin i-check yung mga items na may mga sale, na mga promos, nang sa ganun, makasave din tayo ng pera. Pang-anim, include emergency funds sa budget mo. So, halimbawa kapag meron kang pang 1 month na budget or pang 1 week na budget, so kailangan ka din maglaan ng funds para sa pang-emergency. So, kahit magkano, so planuhin mo lang yung emergency funds mo, kung magkano po ba yung ilalaan mo monthly or weekly. Pang-pito, bawasan ang bisyo para makasave ng money. So, alam naman natin yung kung ano-ano yung mga bisyo. So, pag-inom, paniligarilyo, and then yung shopping, online shopping na palagi ka na lang nag-shopping online. So, kailangan mo din yang bawas-bawasan para lang sa ganun makasave ka ng money. So, yun na po yung 7 tips or paraan para makaipon po tayo ng pera. So, ngayon, halimbawa, kapag meron tayong 10,000 per month, so, depende yun sa budget natin. So, depende either weekly yung budget nyo or monthly ba yung budget mo. So, halimbawa natin is 10,000 yung monthly budget natin. So, sa 10,000, dapat maglaan tayo ng emergency funds. And then, maglaan din tayo sa savings. And then, the rest na maiwan dyan is pambayad na natin ng bills, mga kuryente, tubig, and then the rest, mga foods, or kung ano pa yung mga budget na kailangan yung gastusan dyan. Sa pag-iipon or tinatawag nating ipon challenge, ang kailangan talaga natin
is yung disiplina sa ating sarili. Kasi nga, kapag wala tayong disiplina sa ating sarili, yung mga tips na naibigay ko ay hindi talaga natin mai-apply sa ating sarili nang sa ganun para makaipon tayo ng pera o para makasave tayo ng money. So, kailangan talaga natin makasave ng money. Importante talaga ang pag-save ng money. Kahit maliit man yan o malaki yung naipon mo monthly or weekly. Ngayon, isi-share ko naman po yung sa akin na ipon challenge. Yung ipon challenge mismo sa aking sarili. So, first talaga is nagplan talaga ako kung ano ba yung bibilhin ko sa aking ipon challenge. Saan ko ilalaan yung pera kapag matapos na ako sa aking ipon challenge. So, I challenge myself na mag-save ng money para sa bagong laptop. So, nagplano at nag-save po ako ng money para sa bagong laptop. Yan po yung aking ipon challenge, good for 1 year. So, ang napili ko is monthly po akong magsisave ng or maglalaan ng pera para sa bagong laptop. Kasi nga, pag weekly, parang mahirap ako sa weekly kasi medyo alanganin ako sa weekly. So, I decided myself na mag-ipon challenge ako sa aking sarili monthly po para sa bagong laptop. So, yung monthly na hulog ko sa aking ipon challenge is 2K per month. So, yun yung aking plan para sa aking ipon challenge para sa bagong laptop. So, good for 1 year po siya. And then, I decided kapag after 1 year, I will check my savings kung magkano na siya. Pero pwede ko naman siyang ma-compute every 6 months. Pwede ko namang ma-compute anytime. Pero, siguro kapag ano na siya, 1 year na. So, kasi for 1 year lang po yung challenge na ipon ko. So, siguro pag kulang siya na pambili ng laptop, I will extend another 1 year or half year. So, yun po yung aking plan para sa aking ipon challenge. Para sa aking dream na bagong laptop. So, ipon challenge reveal na po tayo ngayon. So, ito na po yung aking ipon challenge. So, yung ginawa ko is yung empty bottles ng water bottle na malaki. And then, ngayon, ito na po yung aking ipon challenge. So, ito na po siya. And then, kailangan ko na lang ng 4 na buwan para matatapos na po for 1 year. And then, kapag kulang siya, I think I need to extend half year or another 1 year. So, tingnan na lang natin kung aabot siya or hindi sa ating para sa ating bagong laptop. So, that's all for today, guys. Thank you for watching and I hope na nagustuhan niyo po yung ating video ngayong araw. Kasi nga, napakalaking tulong na din sa atin kapag makasave tayo ng money. So, it's all about saving money talaga.